Dito guys, masyado nilang binibibi yung katapat ko. Kaya wala akong ibang magawa kundi pagdikitin sila upang mahilo. Kahit ilang beses ko silang mapitas dyan, talagang hindi sila nadadala. Sa tuwing makikita ko sila sa mapa, puro kamalasan lang ang kanilang napapala. Siguro magkaduo tong dalawang to kasi tingnan nyo naman halos hindi na sila maghiwalay. Eh di kung ganun lang din naman, pagsasamahin ko na lang sila sa hukay. Kapag ganyan kasing pinagtutulungan ako, di ko tinatantanan. Punta lang ako ng punta hanggat akin silang nasisilayan. Patago-tago pa kayo Estes dito, ilalabas din pala nung sinisipat ko na si Layla. Kahit anong gawing heal ni Estes, talagang hindi nila kinakaya yung hapdi ko. Ilang saglit lang, makikita na nila si San Pedro. Sa totoo lang, di ko naman na kailangan yung Angela. Siguro pumapatong lang to para maka-KS siya. Umuwi nga lang ako saglit, nandun na naman silang dalawa. Nabasag man nila yung unang first tower ko, ang kapalit naman nun ay pagkawala sa mundo. Wala nang ibang naging no choice si Estes kundi iwan na lang si Layla. Nagsawa na rin siguro siyang mamahinga. Sa puntong ito, muli na namang nagtagpo yung landas namin ni Estes, pero si Eudora naman yung kasama niya. Halos gawin nila ang lahat sa akin upang ako'y mapatumba. Ngunit ang naging resulta, eto pa rin ako namamayagpag at sila pa ang nabura. Pati yung mga tori nila sa midline pinag-uubos ko. Hindi ko pinapalampas ang bawat mamataan kong hero. Tulad dito, si Layla na naman yung napag-abutan. Kapag nangyailam yung mga kakampi niya, aking ding bibigyan. Sa kagustuhan kong maubos sila kahit nasa loob ng tori, pinapasok ko na. Kahit papagkukuryentein ako nitong si Eudora. Pasensya na kasi makakamanyak na naman ang bida. Eh, baka check yan. Wari ko kayo bilib na naman. Wala nang uwian to guys. Dito na lang ako tatambay sa base nila hanggang mamaya. Sa ubod ng galing ko, kayo na lang ang mananawa. Antayin ko lang sila makabalik isa-isa. Savage naman ang inyong makikita. Huwag kayong kukurap pa. Ang nakakagawa lang nito ay pambihira. Sigurado ipagkakalat nyo to at ikukwento sa iba. Araw ko po, savage na naman, paulit-ulit na lang, may hihigit pa ba dito? Sana naman Munton maglabas ka na ng mas mataas sa savage. Kasi araw-araw ko na lang nararanasan to, wala na bang bago? Sa pagkakataong ito, kahit may minions kami, hindi ko pa tinapos. Tinan nyo, magagalit yung mga kakampi ko dyan. Sabi ng Q, Edna, pasikat pa. Sus, kapag ganyan, alam kong naiinggit lang sa aking mga galawan. Lalo ko pa nga hindi tinapos mga minions lang muna ang aking pinapahit sa tore. Subalit masyado nang lumalim tong Eudora, kaya pinagbigyan ko na. Kinayes ng aking kasama, kaya naman muli kong sinibat si Layla. Sa isang one hit lang, wala agad na parang bula. Bali si Gatot na nga lang pala at Alucard yung natitira dito upang mag-def. Sinayang lang nila ang aking oras. Dapat kanina pa sila nung una nag-left. Swerte pa nga nila kasi hindi ko pa ine-end. Kahit thank you man lang yung marinig ko no. Kaso wala man lang narinig sa kanila ni isa. Sa katunayan nga niya, nasa bingit lang ng pagkatalo, tumitipi pa. Pagka-ulti ni Gatot yun na pala yung first and last ulti niya. Di pa ako nakontento hanggang sa loob ng base nila hinabol ko pa. Hindi ko pa rin tinower lock. Bigyan lang natin ng tsansa. Kahit man lang sa huling sandali sila ay magdusa. Para ko nga silang hinarangan sa daan kasi sa labas ng kanilang well akin na lang tinayuan. Kita nyo naman kahit 5 sila, hindi na ako tinatablan. Madaling mag-tower lock yung mga kakampi ko Kala siguro nila makakambak pa kami. Kapag ako ang nakakampi nyo, hindi kayo magsisisi. Baka check yarn. Grabe guys, naisip ko lang paano kung maglaban kami ng 1v1 ni Kelra. Match na match yun, diba? Ito yung magandang laban na talagang papakaabangan. Kasi isipin nyo, flow prayer siya, tapos ako galawang flow prayer. Talagang match na match yung laban. Sigurado kapag natuloy to, lahat ng tao ay magsisigawan. Tapos sasabihan nila ako ng ganito, palo. Feeling ko may hihirapan siya kapag nakatapat niya na ako. Kasi tingnan nyo naman, napakabilis kong umiwas sa mga kickback. Bago ako mapitas o mabigyan, dadaan muna sila sa maraming lubak. Simula ngayon guys, magpa-practice na ako at maghahanda. Kasi alam kong matutuloy yung laban namin ni Kelra balang araw. Di ako maiinip sa pag-aantay para lang mangyari yun. Kung sakaling magkaharap na kami, hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Baka take yan. Sana guys, tulungan nyo kung malaman niya na hinahamon ko siya sa 1v1. Oo, malabong pumayag siya dito, pero gagawin ko ang lahat upang siya ay mapa-oo. Tingin ko naman papaunlakan niya ako sa aking gusto, tsaka hindi ako papalag hanggat hindi ako praktisado. Hindi basta-basta kalaban si Kelra guys, kailangan nasa kondisyon ka, kasi kung hindi, may kalalagyan ka talaga. Abangan nyo na lang kapag nag 1v1 na kami. Ito ang kauna-unahang kaganapan na mangyayari. Pipilitin kong maging top 1 global most cube ngayong season. Sa tingin nyo, kaya ko kaya? Ang balak ko po kasi kapag naabot ko tong top 1 global, ipapabillboard ko sa Manila. Naku anak, parang imposible yata yung binabalak mong magpa-billboard sa Maynila. Ang alam ko lang sa mga ganyan, mga sikat na artista ang magpapabillboard. Hindi naman porke hindi ako artista, hindi ako pwede magpa-billboard. Alam nyo bang napakahirap kunin ng top 1 global mouse cube? Hindi, ang sinasabi lang namin ni mamang mo, baka hindi po pwede dahil yun nga, artista lang, saka lang malaking gastos yan. Putik ka, papabillboard ka sa Manila. Sino ka ba? Email lang, papabillboard mo pa. Putik ka, nakakaya yun. Hindi, top 1 global nga Top 1 global na ako nun. Kahit na,
Putik, para tayong ano nun, nakakaya yung Lods. Papa-billboard mo pa, ano ka, artista. Ano nakakaya dun? Siyempre. ML lang, papa-billboard mo pa. Eh, sa ML mahirap abutin yun. Para ka namang sila mama, sila papa eh. Ganyan din sinabi sa akin eh. Ikaw kung kaya mo. Basta kami, tutulungan ka lang namin. Pero nakakaya yun, putik. Ano nakakaya dun? Di kasi kayo nag-ML, kaya di nyo alam eh. Yung iba nga, nagbabayad pa ng billboard, ikaw, papagawa mo lang yata sa iba. Eh, paano naman yung mga gusto kang makalaban sa 1v1? Haharapin mo pa ba sila? Wala pong problema. Actually, sa dami kong tinalo at dinurog, wala na akong dapat patunayan eh. Parang ako na nga yata yung pinaka number 1 ngayon dito sa Pilipinas na maraming tinalo sa larangan ng 1v1. Ang gusto kong patunayan ngayon, eh, makapasok ako sa top 1 global ng Boss Cube. Kumbaga parang, pag naabot ko yun, parang ako na yung pinakamalakas sa hero na to eh. Diba? Sa kasalukuyan, meron na lang ako natitirang 76 days para habulin yung top 1 global. Ang mahirap pa niyan, nalaglag na ako sa world rank at saka sa top Philippines. Ngunit sa buong Cavite, pasok pa rin ako sa top 17 kaya hindi ako napapanghinaan ng loob. Tara nga, sabayan nga, isa lang. Sabayan nga, Brad. Go! Mia na naman! Hindi na natuto! Hirap ka dyan, Jake. Baka ikaw yung hindi pa iskorin yan. Ginagawa niyang joke yung laro. Itong pinagsasabi niya, guys. Bumuboses po. Parang may kakaiba ako nararamdaman Level 4, magganon yung damage. First time ko nagkaroon ng kalaban na Mia, ganun kasakit yung damage level 2. Coach, reviewin mo mamaya to Mahina ka lang. Tara nga, sabayan nga, isa lang. Sabayan nga, Brad. Tara nga, sabayan nga, isa lang. Run. Talagang dinadaan na lang ako sa daya, guys eh. International rules yung gamit ko, guys eh. Go! Ay, gagi ka, ang galing! Nabasa niya yung galaw ko. Sige, tower lock nyo! Ah! Strategy is the key talaga. Strategy is the key lang talaga sa 1v1.